Yung nakatutok ngayon sa pagpapaganda ng pag-asa. In fact, nakakatuwa rin dahil may course na tutugon kasi sa kakulangan ng mga weather forecasters. Magkakaroon na daw ng course for that. Naubos na yung forecasters natin kasi kinukuha sila Nasa ng ibang bansa, nasa Katani, wala na dito. Pag 20 plus, parang mga ilan na lang ata sila, 10 ba o less than 10? So, Kasi yung kawawa sweldo rin talaga. kung hindi natin kaya tapat, well, di ba? Mataas yung sweldo sa ibang Benefits. bansa. Just like in pretty much any other parang profession, di ba? Kaya nga pupunta din sila sa ibang nurse, whatever, di ba? Kaya na pupunta, teachers, ganun Pero din. alam mo, Kaya nga parang dapat tayo yung paniner mo sa... Tayo na lang yung closed door ba? Tapik lang sa balikat dahil kulang na sa gamit, kulang pa sa sweldo. Tapos pa, sermon mo pa, nakaka-demoralize yun. Diba? Minsan pag magtrabaho ka dito sa Pilipinas, passion talaga yung pag-uugatan dapat, hindi lang sweldo. Ito na yung si Kaloy. Okay. Alright, Papasok si makakausap Kaloy. po natin sa telepono si Mario Palafox ng Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Palafox. Magandang umaga po. Okay, gaano ho kalakas ang Bagyong Kaloy kumpara po sa Bagyong Basyang? Sa ngayon po, 55 kph po yung depression po, tropical depression po sa Kaloy. Opo. So ito ho ang madalas ho kasing nangyayari, di ba, dun sa Basyang, napakalakas ho ng hangin. Ito ho ba mas malakas din yung ina-expect nating hangin kaysa dun sa ulan na dadalhin? Sa ngayon po kasi, nag-umpisa pa lang po itong si Kaloy na mag-intensify. At ito yung nasa South China Sea na po at hindi na po natin mararamdaman kumbaga yung kanyang hangin. So hindi ho natin mararamdaman, what do you mean, in terms of yung sa mga areas po na sinasabi ninyo? Sa ngayon po kasi nasa dagat na po ito at inaasahan po na hindi na po direktang makakapekto po sa limang bahagi ng ating bansa. Okay. So wala ho tayong aasahan na katulad nung parang biglaan na lakas ng hangin ni Basyang o bigat ng ulan na dala naman ni Ondoy. Wala hong ganon. Wala po. Alright. So anything else po na gusto niyo pong ibahagi pa? Po, itong si Tropical Depression Kaloy po ay, kumbaga, ito po yung active low pressure area natin kahapon. At ito'y tumawid nga po dito sa Central Luzon, patungo dito sa South China Sea, na kung saan ito'y lumakas at naging isang tropical depression. At bukas po ng umaga, inaasahan po na ito'y nasa layo ng 590 kilometers sa west-northwest ng Tagpuan City. Alright. So good news po yan sa ating lahat. Wala tayong dapat ikabahala. Opo, yung mga mangingisda lang po, kontingan po, saan po, huwag mo lang pumulaot. Tama, tama. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mr. Palafox ng Pag-asa naman. Okay. Maraming salamat. Si Basyang nalasa ngayon sa Vietnam. Vietnam naman. At napunta siya ngayon ng China. Dalawa na patay sa Vietnam. Samantala, ilang araw matapos ating matikman ang bagsik ng Bagyong Basyang, eto at may good news ang Philippine Coast Guard. Naayos na raw nila ang pagtagas ng langis sa ilang lugar sa bansa. Pwede nating masabi na yung Cavite clear na sa oil pollution. Wala na, tapos na. As far as the Coast Guard is concerned, mission accomplished na ang Coast Guard. Tuluyan na ngang tumigil ang pagtagas sa langis mula sa pipeline ng Petron sa Cavite na nasira sa kasagsagan ng Bagyong Basyang. Natapalan na nila ang bahagi ng pipeline na nabutas pero may oil sheen at mabahong amoy pa rin sa lugar. Kaya naman susuriin ngayon ng ilang non-government organization ang tubig dagat sa Rosario. Mag-iikot din ang Welfare Office ng Rosario para alamin kung ilang mangingisda ang naapektuhan ng kanilang kabuhayan bunsod ng insidente. Sa Bataan, puspusan pa rin ang salvage operations at clean-up sa mga nasirang barko at bangka sa pantala ng Mariveles. Ang isa sa mga sumadsad na tanker unti-unting tinanggal ang karga nitong diesel oil at inilipat pa sa isa pang tanker. Habang ginagawa ito, naglagay ng oil spill boom para makasiguro. Oras na maubos daw ang laman ng tanker, pwede na itong hatakin. Ang iba pang barkong lumubog, matatagalan pa bago matanggal. Ang ilan nga, kakailanganin pa ng crane para mahatak. Samantala, pinamamadali ng Philippine Coast Guard ang pag-ahon sa LPG tanker sa Limay, Bataan. Ito po'y lumubog na tanker noong kasagsagan din ng Bagyong Basyang. Bagamat wala namang oil spill at walang nakitang sira sa mga gas pipe sa loob ng Deborah 1, maigpit na binabantayan ito ng Coast Guard dahil sa posibleng pagsingaw ng karga nitong LPG. Pero paglilinaw na rin nila, hindi pa rin ito paglilika o maglilika ng mga malaking problema
kahit sumadsad ang barko malapit sa isang petrochemical plant. Nakaangkla ang Debra 1 para hindi na ito makalayo sa lugar, oras na muling sumama ang lagay ng panahon sa dagat. Ewan ko, pero siguro sa global warming, baguhin na siguro yung projection natin sa mga weather, no? Yes. Kasi akala mahina yung basyang, pero tignan mo naman, no? Lahat ng mga nakaangklang barko, inalis yung angkla eh. Oo nga. Kaya sumadsad sila na damay ibang maliliit na bangka. O, ayan, yung oil spill pa, yung sa environment natin, no? Kaya siguro parang tignan din natin yung mga scientists natin kung baka, di ba, mabago, adjustment ako dahil Pati nga gaya ang ngayon, Coast yung mga Guard, eh. buhawi, ang dalas na. Yes, Mm, yes. Dati naman wala tayong nababalitaan na nabubuhawi dito sa Pilipinas. eh. Minsan, taon, bago dumating eh. Parang linggo, pati kidlat. Yes. Ordinaryo na lang, no? Tsaka nakakaano lang din sa Coast Guard. Ngayon may bagong direktiba sila dahil nga iba na yung panahon eh, di ba? Kahit doon sa mga Climate change mangingisda, talaga. sabi nila kailangan kung pag maglalayag kayo kahit na ano pa yan na hindi pa sinasabing bagyo, basta may low pressure area, kailangan magsuot na sila ng mga Life vest. matitingkad na kulay ng t-shirt. Mag-invest na siguro ng Life vest. Kahit Oo, na minsanan lang naman. Pero yung mga ganung mga simpleng detalye ngayon, hindi naman natin yan dati naririnig, di ba? At ito naman ang nakakaaliw na balita tungkol sa ating presidente. Muli pong nag-relax si Pangulong Noynoy Aquino kahapon. At sa pagkakataong ito, nag-malling siya kasama ng mga pamangkin. Una muna siya nagpunta sa isang bookstore kung saan halos kalahating oras siya naghanap ng mga libro at CD. Pagkatapos ay nagpunta siya sa Shangri-La Mall para kumain. Dumaan din sila sa isang home theater at entertainment store dahil hilig daw talaga ni Pinoy ang ganitong paglilibang. Pagkatapos ay nag-ice cream po ang magtitiyo. At gaya ng inaasahan, pinagkaguluhan ng Pangulo kaya todo bantay ang kanyang security. Pero kahit ganyan, game pa rin si Pinoy na nag-post sa mga gustong magpakuha ng picture. Bye, Maru. At kung si Pinoy nag-malling kahapon kasama pamangkin, ang kanyang kapatid naman na si Chris Aquino patuloy pa rin ang bakasyon sa Amerika. Pero habang nagre-relax si Chris, abala naman ang kanyang mga abogado sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal kay James Yap. Sa panayam ng Star Talk sa abogado ni Chris na si Attorney Ann Goboy Lapus, paraan ito para ipaabot kay James na tinutuldukan na ni Chris ang lahat. O ito na ang final note sa kanilang pagsasama. Hanggang nito mga huling linggo kasi ay tuloy pa rin ang paninindigan ni James Yap na ipaglalaban niya ang kanilang kasal. Pero tila nga wala siyang dapat ipaglaban kung ang mismong aksyon ng mga abogado ni Chris ang pagbabatayan. Hindi kasi legal separation at hindi rin annulment ang pinapetisyon nila, kundi declaration of nullity of marriage. Kung anong batayan yan para masabing walang kasal na nangyari noon pa man, ayaw ng idetalye pa ng mga abogado ni Chris. So it's as if it never happened. It's as if they were never married. Certain things lang naman na pwede mong pagpilian kung bakit nullity of marriage eh. Pero Tanong yun si Attorney Gabby, ilan-ilan lang naman. Actually, mga abogado ni Chris, mga abogado daw ni Sharon. Ni Sharon, nakikipaghiwalay siya kay Gabby. Ang umahawak din. pero yung kasal, bongga sa simbahan. Ito kasi bahay ni Boy Abunda, di ba? Pero pare din. Oo. Pero tingnan, kung pinaglalaban ni James Yap naman yung sanctity ng marriage niya, Normally, alam mo Hindi ata pagka... pwedeng pari sa bahay. walang panalo kasi dyan. Kailangan No? judge Walang panalo. Tsaka normally, pagka may isang party ang nakikipaglaban dun sa marriage, mas mahihirapan. According to Kailangan law, both of them both of them talaga. Pero Kasi- presentation of evidence din Evidence. lang yun. Yes. 40 na mag-uusga ron. Kawawa naman. Well, ito pa, kontrobersyal na balita na naman po tayo mula sa abroad. At ang sangkot na naman sa si Paris Hilton. Kung dati nakalusot si Paris sa kanyang kasong marijuana possession sa South Africa, aba this time napapabalitang nahulihan daw siya ng marijuana habang papasakay siya sa kanyang private jet. Sa ulat ng isang French newspaper, nasa Corsica, France noon si Paris nang maamoy ng sniffer dogs ang 1 gramo ng marijuana